Okay. Magandang umaga sa lahat. This is Justin Talk News PH. At magandang umaga sa ating mga kababayan nandiyan sa Middle East, ang mga OFWs natin. At sa mga viewers natin all over the world and dito sa ating bansang Pilipinas. Bago tayo magsimula, gusto ko lang ilambing ng konti na paki-press naman ng like and subscribe button dito sa Justin Talk News PH para naman medyo lumaki ng konti itong channel na to. So, thank you sa pagdaan ninyo dito sa Justin Talk News PH. So, anong pag-usapan natin ngayong umaga na to? Itong bumungad sa atin na survey result. Actually, this is a presidential preference survey for the presidential race in the upcoming 2028 elections. So, nagkaroon ng mga respondents all over the world, all over the Philippines. Tinatanong sila kung sinong preferred nila na ibuboto na presidente ngayong upcoming elections sa 2028. At as expected natin, si BP Inday Sara pa rin ang nangunguna. Ngayon, itong survey na to ng WR numero nagpahiwatig at nag-solidify doon sa maraming nagbigay ng kanilang komento or analysis with regards to the support base ni BP Inday Sara. Ngayon, fully established na talaga na meron talaga si BP Inday Sara 30% of the entire voting population ng Pilipinas. That is around 30 million voters or 32 million. Kasi yung 2 million, lagay na lang natin yan sa mga loyalista. So, ang voter base ni BP Inday Sara is around 30 million. So, that will start by that number na hindi na matitinag yan. Yan na talaga, nandyan yung DDS and other people na di naman DDS na sumusuporta kay BP Inday Sara. So, these are non-political and political individuals na naniniwala na si BP Inday Sara ay maging napaka-epektibo at mataas ang integridad na kandidato bilang Pangulo ng ating bansa ngayong upcoming 2028 election. So, yan ang voter base. So, ibig sabihin, if that's 30 million, ngayon lumabas naman ang survey result na ang preferential rate preference rate ni BP Inday Sara is equals to 35.9%. So, tumaas ng around 6% ang kanyang preference rate with the past surveys ng ibang mga survey company na laging 30%, 32%, ganyan ang ang rates niya. But ngayon naging 36. So ibig sabihin may increment na around 6%. So anong ibig sabihin nito? So hindi na lang 30 million ang mga botante sa pagkangayon na handang bumuto para kay BP Inday Sara. So that is sa 60 million na estimated, 60 to 65 million ang estimated voting population dito sa ating bansa as of this time. Yung nagparehistro, registered voters na nandyan sa talaan ng COMELEC. That's around 60 to 65 million. Kasi ang COMELEC nag-expect na magkaroon ng around 4 million additional voters. At sabi pa nga nila, usually ito mga bagong voters na magparehistro. At this is the Gen Z, Generation Z na mga voters, yung bagong mga batang first time lang bubuto para sa eleksyon na ito. So,
expected na magiging 65 million. So kung i-translate natin yung 36, ilagay na lang natin 36%. So ilan yan sa 65 million? Ang estimate ko, that's around, kasi sa 30, that's more than 50%. Kasi kung 30, di 60 lang yan. 30 plus 30 equals 60 million. So that's 35. So that's around that number. Around that number. Mga almost 35 million to 36 million din ang nakukuha niyang boto. Oh. Kung ngayon ang botohan, around that percent. So it is almost 50%, more than 50% of the voting population dito sa Pilipinas. So nakikita rin naman natin doon sa trust and rating niya, trust and approval rating, which is 55 and 54. Nagre-reflect itong number na to dyan sa presidential preference survey na 35.9% or almost 36%. So ang ibig sabihin, kung sino mang kakalaban ni BP Inday Sara, talagang mahirapan at malabo dahil nakuha na niya yung majority na 50%, that's 55%. So paano pa yan mananalo? Kahit nasabihin natin one-on-one, nag-iisa lang siya, hindi pa rin kakayanin. Kasi sabihin man natin yung maiwan na boto, that's around 45%. Hindi naman lahat mapupunta sa kanya yan. Paano niya i-work out na lalampas sa 50% para matalo si BP Inday Sara o magiging 60% siya? Hindi mangyari yun. Hindi lahat na boto mapupunta sa kanya. At hindi naman sure na isang kandidato lang ang ilalabas na kakalaban ni BP Inday Sara. There will be more. And I think sa nakikita natin sa galawan ngayon ng mga kandidato, I think si Rapi Tulfo talagang tatakbong presidente. At si Risa Hontiveros, no matter what. Alam naman natin na kahit anong mangyari, para lang they have a lot of purpose para lang makatakbo. Isa na dito yung monetary gains na makukuha nila kung tatakbo sila as president, kasi magkaroon ng maraming magdo-donate yan magko-contribute for their candidacy, di ba? So isa yan sa mga purpose. Hindi nila iniisip na mananalo sila kasi hindi naman talaga sila mananalo. Ngayon, sino ba ang ipapatakbuhin ni BBM sa tingin ko? Maraming quarters na sasabi na si Junbic daw. Si Junbic hindi winnable na kandidato. Kahit na vice president, hindi yan mananalo. Kahit nga senator, mahihirapan yan. Kahit si Boying Remulla, hindi mananalong senators yan. They are so unpopular. Lalo na ngayon, marami silang kapalpakan na ginawa. Ngayon, no choice siguro si BBM, pwede niyang kukunin si Leni Robredo para lang talaga hoping na manalo si at they have made arrangement already na dapat manalo ka ganito, hindi siya ma-prosecute with a lot of cases na isasampa laban sa kanya, magkaroon ng protection umbrella yung mga grupo nilang nagkamal ng sobrang kayamanan sa pamamagitan ng matinding korupsyon sa budget ng ating pamahalaan. So part of that, yun ang part of the arrangement will be like that. So ito, kung si Leni Robredo with the present survey, nakakaano rin yung survey ni Leni dahil yung last survey niya sa Pulse Asia, 28%. That time si BP Inday Sara, I think 40 plus din, 42 or something like that. 42 or 38 lang.
Basta lamang din siya, hindi naman gaanong malaki. 28% si Lini. At si Rapi Tulfo parang 22. But right now, that was the survey last February or January. Pero ngayon, itong survey na latest survey na March 10 to 17 ng 2026, si Leni bumagsak to 13%. So, mas shock ka. After na pumunta siya kay Bongbong, si Bongbong pumunta sa kanya, nagsuot ng medyas na pink, mga gimmick na wala sa hulog. Si Leni, nung nagkaroon ng LGU meeting o taking yata sa kanilang mga officers, nagpunta rin doon si Leni Robredo sa Malacanang. Definitely nagkikita sila, nakapag-usap. So malaking possibility or sa tingin ko si Leni Robredo na napipintong magiging presidential candidate ni BBM at siyang i-endorse. At ito, nakakahiya. Yung mga tao nagsisigaw na never again, na ilang beses niya kinalaban si BBM, nagkadimandahan pa nga, nagkaroon pa ng protesta, at ngayon magkakasama na sila. So kain suka yan, yung expression ng mga DDS, kain suka. Ang sinusuka mo, kinakain mo. Yung minumura mo ngayon, noon, hinahalikan mo na ngayon hanggang batok. Ganyan ang ginagawa ni Leni Robredo. At with those actions, hindi naman lahat na mga dilawan tuwang-tuwa, mga pinklawan sa ginagawa niya. Lalo na yung mga ultra-liberal na talagang conservatively liberal, hindi sila sasama kay Leni. Pero a lot of them will support Leni and even join his election bid para maging presidente. So yan ang mangyayari. At ito si Rapi Tulfo, that's around 18%. Pwede din sila magsama. At si Leni ang maging presidente, si Rapi Tulfo ang maging vice. Para sa akin, mas maganda pa yan. Para naman may fighting chance ang mga opposition na yan. Maging opposition na yung mga yan pagdating ng araw. So, may fighting chance kay 18%. Lagyan natin plus 13. That's 31%. 18 plus 13. 31%. Malapit-lapit na sa 36%. But titingnan natin kung ngayon pa lang sila magkaroon ng decision to form that format, hindi sila kagad mag-decision. What I mean, mahirapan kasi marami na makapag-decide dito sa side ni VP Inday Sara na isa sa mga contender for Vice President is Marcolita, Rodante Marcolita, na ngayon ay nasa 8%. Within the 10 supposed to be or candidates na nagugustuhan ng mga mamamayan. Actually, number 4 lang siya doon sa listahan. So, nangunguna pa rin si Senator Bongo, then si Ruben Padilla, then si Rodante Marcolita. But I think ang masusunod kasi dyan ay si VP Inday Sara. So, mangyari niyan, si Senator Marcolita ang makukuha. As also intended dyan para doon sa in fighting corruption. Yun ang taong pinahiwatig ni VP Inday Sara na magtuloy ng kanyang corruption drive nung nakaraan, ngayon at bukas. Yun ang sinasabi niya. Sino bang senator ngayon na ganyang kasigasig at ganyang kagaling humawak ng mga corruption issues dyan sa Senado kung hindi si Senator Rodante Marcolita, at ang kanyang capability as
a lawyer, malaking plus sa kanya yan. No, kung ikumpara mo kay Bongo, which is health ang target, which can also be done by the president, diretso lang na programa yung malasakit. Pwede yan hindi i-handle ng vice president. Ang mag-handle na niyan ang presidente mismo, kasi I think that will be mga flagship program niya na i-implement yung with regards to the health, education, infrastructure, then fighting corruption. Yun ang sa tingin ko diyan nakapokus ang administration ni VP Inday Sara. So dito, fighting corruption, talagang intention ni VP Inday Sara na malinis talaga at magkaroon ng hustisya. Hindi lang yung mawala sila din nakakalimutan natin yung mga ginagawa nilang korupsyon. This should be penalized. So, kung sabihin natin due process, idaan natin sa due process. Talagang maprubahan naman yan kung gaano sila ka corrupt yung mga ito. So, ito, si Leni Robredo, 13%. Then, yung masigasig na gusto talaga yung nag-a-apply na maging presidente, presidential candidate, is 0.7% lang. Si Risa Hontiveros. But despite yung surveys, dinidisregard niya yan, hindi siya naniniwala sa survey. Kasi iba naman ang intention niya. More on monetary gains lang yan. No? At para mag-survive yung niya, the support na binibigay niya sa kanilang leftist organization. At na magpatuloy itong what we call this, karoon ng boses yung mga komunista at makakaliwa dyan sa Kongreso at Senado. Yun lang ang intention nila, that they will survive. Pero kung mananalo si VP Inday Sara, siguro first 2 years pa lang mabubura na completely itong insurgency problem natin sa Pilipinas. Kasi alam ni VP Inday Sara, Department of Education Secretary siya, alam niya ang mga recruitment sistema dyan sa Department of Education, dyan sa particularly dito sa PUP, yan ang mga seatbed ng mga recruitment yan, UP. Pero maraming taga UP na nagagalit pag sabihin mo na galing sa kanila. Totoo rin naman yan na hindi naman lahat na tao dyan ay nare-recruit. So yan ang magiging trend ngayon. I don't know kung itong impeachment makaka-apekto ba, pero sa nakita natin, instead na bababa ang survey rates ni VP Inday Sara, pataas ng pataas. So ibig sabihin, hindi naman pipigilan talaga yan. Basta wala lang gagawing kalukuhan itong administrasyon na to. Hindi naman ako maniwala na wala eh. Mabuti nga ngayon na nag-surface na itong iskandalo dyan sa Malita na si George Garcia ay involved dyan. Medyo tarnish na yung image niya. At marami pang mga nagdidemanda sa kanya with regard nga doon sa nakarang eleksyon 2025. So ito dapat na maging masaya tayo that despite all lahat na lang ng missile pinaputok na nila, wala rin, hindi umubra. Mayroon ng Iron Dome si VP Inday Sara na matinding Iron Dome or yung David Sling, hindi makakalusot yung mga missile na ballistic missile, lahat ng mga missile, intermediate missile, wala, hindi umubra. Kaya patuloy ang pagpamayagpag ni VP Inday Sara dyan sa survey at ito tuloy-tuloy na hanggang 2028. So lalo pa nating gawing maigi, gawing masigasig yung pangampanya natin for VP Inday Sara para hindi lang dito, we should not rest in this 35%, 36% na rate ni Inday Sara. Kailangan abutin niya ng 60, 40%, 40 or 50% para sigurado na lulusot na si Inday Sara sa
maging presidente sa 2028 presidential election. Despite kung anong gagawin nilang kalukuhan, pandaraya, hindi pa rin nila kakayanin ang number of votes na makukuha ni VP Inday Sara. So hanggang dito na lang siguro tayo for this podcast. Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News Speech at magandang umaga sa ating lahat. God bless po. Ingat lang. Salamat po.